Sa kaharian ng Albania, may isang hari na ipinapatawag ang kanyang anak. Tawagin mo ang aking anak. Prinsipe, pinatatawag ka ng iyong ama. Bakit po ang aking ama? Kailangan mong mag-aral sa isang mahusay na paaralan at ikaw ay ipapadala namin sa Athens. Isang syudad na malaki at malayo sa Albania. Ang lungsod na iyon ay puno ng walang hanggang kaalaman. Ano siyang sumunod sa lahat ng ginagawa mo sa akin? Salamat anak ko at naiintindihan mo ang aking mga sinasabi. Ngunit aking ama, paano po ang aking ina? Ako po'y mawawala sa kanila. Kahit malungkot man ang iyong ina, ngunit iniisip niyan ang iyong kinabukasan. Dumating ang ina ni Florante. Anak, sundin mo ang sinasabi ng iyong ama at tignan mo ako'y masaya at walang luha. Salamat po aking ina. Gagawin ko po ang lahat alang-alang sa iyo. Maging mabait ka at makisama. At sila ay nagpaalam na sa isa't isa. At siya ay nakarating ng binati ni Antenor si Florante sapagkat siya ang pinakamahusay sa lahat at nagbalak naman si Adolfo ng paghihiganti kay Florante. Pagsimula ng dula-dulaan at inatake agad ni Adolfo si Florante. Duwag! Walang puso! Makalipas ang isang taon, may dumating na liham kay Florante na ang kanyang ina ay wala na at kinuha na ni Bathala. Nagpaalam na si Florante kay Antenor dahil uuwi na siya sa Albania at sumama si Menandro sa kanya. Dumating sila sa Albania at ipinakilala ni Florante si Menandro sa kanyang ama. Habang sila ay nag-uusap, may dumating na magandang dalaga na si Laura, anak ni Haring Ninseo, at nadama ni Florante ang pag-ibig sa isang kislap. Bago ang kanilang pagmarcha, ay nagkita sina Florante at Laura. Noong dumating ang hukbo ni Florante sa Crotona, sila ay nakipagdigma at pagkatapos mapatay ni Florante si General Osmalik, ay nakamit nito ang maningning na tagumpay at sila ay umuwi sa Albania. Dumating si Florante sa Albania, siya ay ipinadakip at ikinulong sa bilangguan. Sa isang kagubatan, si Florante ay nakatali. Mga taksil, hindi ba kayo naawa sa akin na nasa masamang kamay ang aking minamahal na si Laura? Sinusunod lang namin ang utos ng hari namin si Adolfo. Masamang hari si Adolfo! Huwag mong pagsabihan ang hari ng ganyan. Kung masama ang hari, sana ikay patay na. Magtiis ka sapagkat iyan ang iyong kapalaran. Ngayon, si Florante ay mag-isa na lamang at wala na talagang pag-asa. Alang-alang sa iyo, Laura. Gusto kong makita ang iyong magandang mukha, aking irog o. O Albania, mahal kong bayan. O Albania, mahal kong bayan. Ama ko, bakit pa ikaw ang unang nasawi at ako'y inalila sa gitna ng para na maramdaman ko ang parusa sa inyo na taksil na si Adolfo. O palad, Flerida! Flerida! Ama ko, bakit mo ako natiis na magdusa? Dahil sa aking iyat, ikaw na rin ang umagaw sa aking kaligayahan. Ang aking katapusan ay malapit na. O Laura, kailangan ko bang iligtas ang aking sarili? Bakit? Paalam, mahal ko. Ako'y lumunuha din dahil sa pagmamahal ng aking ama. Sa akin kundi sanhi ng kanyang kasakiman. Nang ako'y agawan ng aking kaligayahan. Habang sa kanyang pagdadalamhati, may 2 leon ang dumating at muntikan ng patayin si Florante. Dumating ang isang mandirigma at pinaslang niya ang mga leon. Lumapit ang Moro kay Florante. Idinalaan ni Adolfo si Laura sa kagubatan kung saan itinali si Florante.
Nakita ni Flerida na may lalaking gustong pagsamantalahan ang isang babae na si Laura, kaya pinana niya ito at kanyang tinulungan si Laura. Habang nag-uusap ang dalawang babae, ay narinig ni na Aladdin at Florante. Nagkasama sina Florante at Laura, at sina Aladdin at Flerida. Aking irog, o Joke, Albert. agkasya ka. Okay, go! Pinatatawag ka ng... Dahil sa aking iyat... Umlin, talikod. Na, sundin mo ang